Mataas na unemployment rate ang bumungad sa 2026, pero posible pa itong lumala dahil sa krisis sa Middle East. Narito ang agenda report ni Che Sulit. Tumaas ang unemployment rate ng bansa sa unang buwan ng 2026. Pumalo ito sa 5.8% o katumbas ng 2.96 million Filipinos na walang trabaho. Mas mataas ito kumpara sa 5% unemployment rate noong October 2025 at 4.3% na naitala noong January 2025. Ito na rin ang pinakamataas na antas mula noong June 2022. Umabot naman sa 6.35 million ang underemployed o mga Pilipinong may trabaho pero naghahanap pa ng karagdagang oras o dagdag na kita. Katumbas ito ng underemployment rate na 13.2%, mas mataas kumpara noong October 2025. Bahagyang mas mababa naman ito sa 13.3% na naitala noong January 2025. Ayon kay Divina Gracia del Prado, Assistant Secretary at Deputy National Statistician ng PSA, may kinalaman ang pagtaas ng unemployment sa post-holiday seasonal adjustments sa labor market. Dagdag niya, maaaring maapektuhan din ng sigalot sa Middle East ang March Labor Force Survey. Even domestically, we expect siguro bababa din yung employed natin because when oil spikes, the prices of oil spikes, yung mga businesses natin, some of them hindi na nag-hire or hindi na rin sila, or some of them nagle-lay off. Kasama rin dito ang mga repatriated OFW na posibleng dumagdag sa unemployment rate. Para kay Brian Ang, Vice President for Trade and Industry ng PCCI, hindi nakakagulat ang mga numero. We have extraordinary number of typhoons and earthquakes in the Philippines, and because of that, definitely your agricultural sector will be hurt. Agriculture and fisheries. You can see a drastic drop in employment in these two industries. Another big effect is the slowdown in public infrastructure spending. Pero pabala ni Ang, apektado ang job security ng mga MSME. Kaya may panawagan si Joshua Mata, ang Secretary General ng Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa. We believe that it's so important for government as well to be able to protect existing jobs by providing wage subsidies for companies that are not able to float, to keep themselves afloat. Lalong-lalo na meron tayong crisis na hinaharap ngayon. Ayon kay Mata, nagpapatupad na umano ng freeze hiring ang ilang kumpanya. Maaaring senyales anya ito ng mas mabagal pang pag-usad ng ekonomiya. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.